Antas ng pamumuhay ay pataas sa Navotas. Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navotenyo students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navotenyo. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanza 1 Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kaakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navotenyo business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fish Port upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navotenyo. Kaakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navotenyo. Ang Navotas Homes 3 Tanza 1 ay may mga gusaling may 5 palapag at 60 units. Sa loob nito ay may kitchen, comfort room, dining area, 1 master bedroom, 1 bedroom with double deck, living room na may TV at aircon, at balcony na pwedeng gawing laundry area. Upang makaengganyo ng mga turista at maging handa sa pag-oorganisa ng mga events, nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multipurpose hall, at gymnasium. Sa mga susunod na panahon, mas madali na rin ang biyahe mula sa Navotas papunta sa iba't ibang kalapit na bayan. Dahil sa Shore Protection Dike Project, hindi lang tayo makapagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong din ito para mas mapuluwag ang transportasyon ng mga Navotenyo. Ang Shore Protection Dike ay importanteng bahagi ng ating vision para sa coastal development. Nasimulan na ang project na ito na magmumula sa Centennial Park at magdudugtong sa R10 at New Manila International Airport. Kapag natapos ang proyektong ito, ang Navotas ay magiging bagong gateway ng Metro Manila sa mga pasahero, lokal man o dayuhan na dadaan sa bagong airport. Hindi tayo hihinto sa pwede na dahil ang hangganan ng Navotas ay ang burok ng tagumpay. Sabay-sabay nating abutin ang Navotaas na pamumuhay, Navotaas na kinabukasan at Navotaas na handa sa modernisasyon. Navotaas, itaas ang antas ng buhay, Navotenyo.
Antas ng pamumuhay ay pataas sa Navotas. Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navotenyo students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navotenyo. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanzawana Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kaakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navotenyo business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navotenyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Monday po. So, March 30 at mag-report po muli tayo. So, last week nung flag racing, syempre pinangaralan natin at recognize yung ating mga estudyante na nagwagi sa iba't ibang contest tulad ng Regional Festival of Talents, Regional School Press Conference, Regional Science Technology Fair, at syempre yung mga nanalo sa NCR Palaro. So binigyan rin ng pagpupugay ang mga nagawara ng DOST Medal of Distinction at International STEM Competition. So congratulations sa ating mga mag-aaral. Noong nakaraang Lunes rin po, bumisita ang mga kasamahan po natin from OCD. Nag-courtesy call rin si Major General Gregorio Hernandez at NCR Command at RD George Kaiser ng Office of Civil Defense. So, pinag-uusapan natin yung paghahanda po natin sa mga bagyo at ibang disasters at binisita rin po nila yung ating mga pumping stations at navigational gate. Ito'y kaugnay sa preparedness natin. Tuloy-tuloy yung pagbibigay ng cash assistance for sa transport sector. So nauna po dyan yung mga tricycle, tapos yung drivers na TNBS, delivery riders, tapos na rin at yung MC taxi yung Sabado. So maraming salamat sa ating Pangulo sa pagsuporta sa mga transport sector po natin at syempre bumisita rin po si Sec Rex Gatchalian nung Sabado. Tuloy-tuloy yung ating mga graduation and moving up ceremony ng kinder. So nagkaroon rin ng ceremonial turnover ang community-based monitoring system data from Philippine Statistics Office. So nakuha na po natin yung data na yan. Yung datos po na yan ay magagamit po natin dun sa pagpaplano, pagprograma ng ating mga ginagawa po dito para
mas efficient at data-centric po. Galing sa tamang datos po yung ginagawa natin mga programa. Nagkaroon rin po tayong seminar tungkol sa mga kooperatiba. So, yung mga interesado sa bawat barangay na magtayo ng kooperatiba para matulungan natin. So, kasama na rin dito, hindi yung kita, kundi yung gusto natin maging handa tayo pagdating sa food security. So, meron tungkol sa mga bigas dito na direkta sa mga farmers at syempre yung ibang mga fisher folk natin. So, ito na po yung recognition at graduation day. Nung unang araw, wala po yung pinuntahan natin na graduation at meron rin pong recognition. So, San Rafael Elementary, North Bay Boulevard Elementary, Dagat-Dagata Elementary, Tansa High School, Tangos National High School, Navotas National High School, San Rafael Technological and Vocational High School at San Roque. So, pangalawang araw naman po, wala rin po yung graduation din po natin. So, Wawa, Tangos ES, Bagong Bayan ES, Pelimonte Lisan, Senior High School, Danghare, North Bay Boulevard, Baculase Elementary at San Roque Elementary. So, congratulations po sa lahat ng ating mga graduates at sa ating mga guro at sa mga ating mga magulang. So, patuloy lang po tayong mag-aaral para makamit natin yung pangarap natin. Dumalo rin po tayo sa Exhibition of Saints sa Tansa. So, Santa Cruz Parish po to. So, yung mga may malalaking santo ay na-display po doon. So, ikaugnay rin ng paghahanda natin sa Semana Santa. So, nandiyan po yung floodgate operation schedule. Sa navigate po to. May public advisory lang po galing sa Comelec. So, sarado po siya ng April 6, 13, 2027. At inanyayahan po natin yung ating mga estudyante na kung may interest sila dito sa mga iba't ibang palakasan, ayan po, may mga iba't ibang programa po tayo. Tapos, public advisory rin po, PSC e-certificate service available at meron po tayong job alert po. Okay. So, good morning, Mayor. Sa isang jeep po ba may dalawang driver? Ilan po dapat makatanggap ng cash assistance? Dalawa rin po ang isa lang sa bawat jeep. Good morning po. Kung sa isang jeep may dalawang driver, pwede pong kung hindi siya nakasali sa yung isang driver sa ayuda, pwede po silang pumunta sa opisina namin para ma-encode po yung pangalan. Okay. Akala ko sa LGU kukunin ang master list ng mga PUB. Good morning din po uli. Sa LGU din po ang kinukuha yung list ng ating mga PUJ drivers base po sa renewal ng PUJ permit to operate. May form po ba na kailangang fill upan ang mga delivery rider para makasama? Good morning po. Wala pong form, pero during the help desk, nung payout, sir, merong QR code na pinapa-access doon sa mga wala sa listahan. So, doon sa QR code po na yan ay pwede ho silang mag-register ng kanilang mga pangalan at detalye para ma-capture po sila ng kanilang ng LTFRB at ng DSWD. Paano po ang mga driver, paano po
Paano po mga hindi nakapunta? So yung mga hindi nakapunta, wala pong problema po yan dahil mag-schedule po ng ibang araw. Yung kung nasa listahan po kayo, at saka meron po kasing mga naghahabol pa po. At pag napatunayan naman na talagang kasama sila, papagsabay-sabayin po yan. Ang tabayanan na lang po natin yung mga announcement po natin. Paano po mga driver ng four-wheeler truck? So, yung four-wheeler truck po, ang gumagastos naman po kasi yata sa gasolina, yung may-ari po ng truck. Opo. So, itong mga unang binigyan, sila po kasi gumagastos ng fuel. Kasi ang phrases po natin yon, mataas po ang fuel. So, kami po bang pedicab driver? So, wala po kasing gasolina po yung pedicab. Opo. So, increases po kasi ngayon ng pagtaas ng fuel po. Magre-release po ba ulit ng panibagong listahan? Meron pa po yan. Okay, hintayin lang po natin. Pero importante, napasa po ninyo. Kasi meron pong help desk doon kung depende kung saan sektor po kayo. Ang mga senior po ba na natanggal ay wala pong ayuda? Good morning. Kung wala ko kayo sa listahan sa master list, definitely hindi ko kayo makakatanggap ng anumang ayuda. Magandang gabi po. Ano pong license ang kailangan? Professional o non-professional? Sa lahat po ng categories, ang requirement po ay professional driver's license, maliban lamang po sa delivery riders na inaalaw po ang non-professional driver's license. Good afternoon po, Mayor John Ray. Sana magkaroon po muli ng murang bigas. So, inaasikaso po natin to, nag-uusap na po natin. Hintay na lang po ang announcement. So, ganun rin po yung susunod na tanong. Maaari po bang kumuha ng postal ID sa inyo? So, sa post office po yung postal ID po. Hanggang anong araw po ang maaaring magtungo sa help desk? So, tapos na po yun. Nung araw po yung nagdi-distribution, meron pong help desk doon. Pero pwede rin po kayo pumunta sa franchise office po. For for tricycle and for PUJ, maaari po kay FPT. Opo. So, for tricycle and PUJ, pwede po kayo. Yung iba po kasi, sila nagbibigay ng listahan galing LTFRB po. Totoo po ba ito, Mayor? Bakit po kami sa 373 Lapu-Lapu Avenue ay nadamay sa demolition kahit wala napakita court order? We'll check po. Kunin na lang po namin yung detalye po ng texter post. Okay. And i-check po namin. Check po natin kung saan mismo po yung sinasabi po ninyo. Paano po ang nasunugan? Hindi pa rin naibalik ang kuryente dahil hinihinga ng Meralco ng building permit. So, hindi niyo po nasabi kung saan po ito. So, pwede pa kayo message po kung saan po at check po natin kung ano yung problema. Nakapag-register na po ako sa unang post para sa anak ko. Pero wala po kaming natanggap na text habang ang kasabay niya ay meron na. Sa futsal. Saan po yan, sir? Futsal. Sa ngayon po ay ongoing po yung pagte-text para sa confirmation ng slot para sa Nagota Sports Camp. Meron po kaming mga binuksan na sports na hindi pa po filled yung slot, so pwede pa po kayong umabal ng registration. Sana po magkaroon din ng swimming para sa 6 to 9. Sige po, i-take note po namin para po sa darating na sports camp. Nilimit lang po namin yung edad na pwede po natin i-entertain para po sa swimming.
nakapag-register na po kami. Kailan po malalaman kung nakapasok sa sinalihang activity? Kagaya po na nabanggit kanina, ongoing po yung pag-contact sa lahat po nag-online register. Kung kayo po ay nakatanggap ng text confirmation po sa amin, mangyari mag-reply lamang po agad para po ma-confirm yung slot po ninyo. Mayor, ano pong model ng cellphone ang ginagamit sa live? Parang early 2010 po ang dating. Okay, malabo po ba? Ano to? iPhone 17 yata to eh. Was ano, nag-test 2016. Hindi yung una kasi sir, ginamit natin yung ano, yung Android, pangayon ko yung Opo. So, anong live ba? Ngayong live o live sa... yung nakaraan po. Okay. Tumatanggap po kami ng donasyon. Okay, biro lang po. Okay, so meron pa pong katanungan. Okay, so wala na po. Maraming salamat po at Magandang umaga po, Mayor JRD. Paano po gagawin ko para maghingi ng tulong sa DSWD para sa pamasahe makauwi ng kung balik probinsya po yan, pwede naman po. Meron po programa yung DSWD. Balik probinsya. may isa pa po. Ano ba yan? Baka naman bakasyon lang yan sa Semana Santa. Ha? So, kung balik probinsya po, may programa po tayo. Pero wala tayong pondo po para dun sa mga nagbabakasyon. And may isa pa po. Tanong ko lang yung pumping po ba sa ayungin na naayos na po ba? Malapit na naman po kasi ang tapo. Okay, so yung pumping routes ayungin. Boss, wala pa pong budget ang Wala pa pong budget ngayon ang DB dahil lahat po ng flood control po natin kinansel. So for 2027 po siya. So yun. Pero meron pa rin pong mga existing na pumping po doon. meron. Hindi lang po natapos to dahil ininto po ng national government lahat po ng flood control. Then last one po. May update na po ba sa mga fisher po? I think sa fuel subsidy. So nag-meeting po kami ng C-Farm-C last Friday. Okay, so mag-update na lang po. Mayroon kami mga pinag-usapan. Antabayan na lang po. So hopefully by next week ma-announce po natin. So alam po natin, hindi namin pwedeng hintayin yung national government. So tayo dito sa lokal na pamahalaan ay nakipagpulong na po dun sa mga small fisher folks po natin para dun sa mga may-ari ng mga bangka po. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at happy Monday po at ingat po tayo ngayong Holy Week.